Hello, magandang araw po sa lahat, mabata man o pamatanda. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang simpleng kwento na kapupulutan ng maraming aral, maging ng mga kabataan o maging ng matatanda man. Ang kwentong ito ay ang magkaibang mga ugali nila kunehong si Kiko at si Pagong na tawagin nating si Piko. Ito ay nagtataglay ng 5 bahagi ng kwento. Ang unang bahagi ay aking ibabahagi ngayon at ang pamagat nito ay ang mabilis na kuneho at ang matiyagang pagong. Sa isang malawak at luntiang kagubatan, maraming hayop ang magkakasamang naninirahan. May mga ibon na masayang umaawit sa mga puno, may mga usa na malayang tumatakbo sa mga damuhan, at may mga ardilya na abalang nag-iipon ng mga pagkain. Sa kagubatang iyon nakatira ang isang kuneho na ang pangalan ay Kiko. Si Kiko ay napakabilis tumakbo. Sa katunayan, wala pang hayop sa kagubatan ang nakatalo sa kanya sa bilis. Isang umaga, habang sumisikat ang araw at ginagawang gintong kulay ang damuhan, tumatakbo si Kiko sa gitna ng gubat. "Ang bilis ko talaga!" sabi niya habang tumatalon. Napansin siya ng mga ibon sa puno. "Ang bilis nga ni Kiko," sabi ng isang maya. "Oo, parang hangin kung tumakbo," sagot ng isa pang ibon. Dahil dito, lalo pang lumaki ang ulo ni Kiko. "Wala talagang makakatapat sa akin," pagmamalaki niya. Habang siya ay naglalakad sa tabi ng maliit na lawa, may nakita siyang isang pagong na dahan-dahang naglalakad. Ang pangalan ng pagong ay si Pilo. Si Pilo ay kilala sa kagubatan bilang isang tahimik, mabait, at matiyagang hayop. Hindi siya mabilis, ngunit hindi rin siya madaling sumuko. Lumapit si Kiko at napangiti. "Oy, Pilo," sabi niya. "Bakit napakabagal mong maglakad?" Ngumiti lamang si Pilo. "Ganito talaga ang aking lakad, Kiko," mahinahon niyang sagot. Tumawa si Kiko ng malakas. "Ha ha ha ha! Ha 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 ha! Kung ako ang kasing bagal mo, baka hindi pa ako nakararating sa kabilang dulo ng gubat." Narinig ito ng ibang hayop. Lumapit ang usa, ang ardilya at ang ilang ibon. Napansin ng matandang kwago ang nangyayari mula sa isang mataas na sanga. Sana ay hindi maging hambog si Kiko, bulong niya. Ngunit hindi tumigil si Kiko sa kanyang pagyayabang. "Ako ang pinakamabilis sa buong kagubatan," sabi niya ng buong pagyayabang. Tahimik lamang si Pilo. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita siya. "Mabilis ka nga, Kiko," sabi niya. "Ngunit hindi lamang bilis ang mahalaga." Nagulat si Kiko. "Ano? Ano ang ibig mong sabihin?" Sumagot si Pilo. "Mahalaga rin ang tiyaga at pagpapatuloy." Tumawa ulit si Kiko. "Pinapatawa mo ako? Hindi mo ako matatalo kahit kailan sa karera." Ang paghahamon ni Kiko. Tahimik na tumingin si Pilo sa kanya. "Hindi ako sigurado," sabi niya. Nagulat ang mga hayop. "Ano? Ano sabi ni Kiko? Ibig mong sabihin ay kaya mo akong talunin?" Hindi agad sumagot si Pilo. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay sinabi niya, "Kung gusto mo, maaari nating subukan." Nagbulungan ang mga hayop. Hala, magkakarera sila. Ang kuneho at ang pagong magkakarera. Ang
matandang kwago ay bumaba mula sa sanga. Kung ganoon, sabi niya, magkakaroon tayo ng karera bukas ng umaga. Ang simula ay dito sa lawa at ang dulo ay sa malaking puno ng mangga sa kabilang dulo ng kagubatan. Masayang pumalakpak ang mga hayop, samantala ngumiti si Kiko nang may kumpiyansa sa sarili. Madali lang ito, sabi niya sa sarili. Ngunit si Pilo ay tahimik na tahimik lamang. Alam niyang mahirap ang laban, ngunit handa siyang subukan. Habang papalubog ang araw, umuwi ang mga hayop sa kanilang mga tahanan. Ang buong kagubatan ay puno ng excitement para sa karera kinabukasan. Hindi nila alam na ang karerang iyon ay magtuturo sa kanila ng isang mahalagang aral. Ang aral ng bahagi bilang isa, dito sa aking ibinahaging kwento, ay ang mga sumusunod. Hindi mabuting magyabang sa kakayahan. Ikalawa, ang bawat isa ay may sariling lakas at kakayahan. At ikatlo, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakabase sa bilis. Aking mga kaibigan, maaari ba na kayo ay mag-like at mag-share ng aking unang bahagi ng kwento? At kung nais niyong matunghayan ang ikalawang bahagi ng kwento tungkol sa karera ni Kiko at ni Pilo, maaari ba kayong magkomento dito ng kayo ay nagnanais makatunghay ng ikalawang bahagi? I-komento niyo lang po ang part 2 o ikalawang bahagi or whatsoever. Maraming salamat po mga kaibigan hanggang sa muling pagbabahagi ko ng ikalawang yugto o ikalawang parte ng kwento nila Konehong Kiko at ng pagong na si Pilo. Bye-bye! Thank you!